Good morning guys. Pupulbo lang ako. Guys, ayos lang ako ng konti dahil ako ay may pupuntahan. Pupunta ako sa labas. Maghahanap ako ng computer shop na gumagawa ng mga online registration, yung mga ganyan-ganyan. Kasi kailangan kong mag-registered online sa POEA. Isang araw pa ako sana mag-registered sa POEA. Kaya lang, nung pumunta ako sa computer shop, hindi ko nadala yung mga requirements ko, kaya hindi ako nakapagpadala. Ang mahal magpagawa ng ng online POEA registration. Sinisingil kami ng 130 pesos kapag ikaw ay nagpa-online registration sa POEA. Pero dahil nga hindi ko nadala yung aking mga requirements tulad ng SSS, kailangan kasi yung SS nga, ay pag-ibig. Kailangan yung pag-ibig number kapag ikaw ay mag-online registration sa POEA. So, hindi ako nakapagpa-online nung ako ay nagpa-medical. Kasi kahit anong gawin kong pag-registered cellphone, gamit ang cellphone, ang hirap mag-registered, para siyang naglalag. Kailangan talaga computer ang gamitin. Pang 3 days na ako ngayon naghihintay sa result ng aming medical. Hindi pa rin tumatawag yung agency. Ang sabi sa agency, 3 days daw malalaman na yung resulta ng aming medical. So, pag 3 days na ngayon, siguro sarado sila kapag Sabado, kaya hindi sila tumawag. Magpapa-online na ako para naman kapag tinawagan na kami na okay na yung resulta ng aming x-ray, ng aming medical, tuloy-tuloy na yun. Kasi kailangan kapag nag-report kami, kapag tinawagan kami sa Monday, na yung medical namin ay okay na, parang itutuloy-tuloy na yun. Diretso na kami training kami ng 2 linggo. Kapag online registration ako ng IRIG, which is yung POEA online registration, yun. Ganito yung tsura niya. So, update ko lang kayo tungkol sa pag-a-apply ko bilang isang domestic helper sa Singapore. Pang 5 araw na simula nung kami mag-medical and wala pa rin silang update. So, parang ako ay napapagalan sa pagpa-process ng agency. So, parang alam niyo yung guys, parang nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko yung pag-a-apply bilang isang domestic helper sa Singapore. And kung parang gusto kong mag-apply sa Hong Kong instead of sa Singapore. Kasi para sobrang pinag-iisipan ko talaga kung sa Singapore or sa Hong Kong. Kasi sobrang laki ng pagkakaiba nila guys kung sa Singapore or sa Hong Kong. Ang pagkakaiba is sa Singapore, 3 months yung salary reduction. Ibig sabihin, yung 3 months na yung wala kang sasahurin kasi may utang ka sa agency. Sa Hong Kong, walang salary deduction. Kapag naka-1 buwan ka na doon, automatic may sahod ka na. Pero, kung sa Hong Kong ka mag-a-apply, ikaw yung magbabayad lahat-lahat ng gagastusin dito sa Pilipinas. Yung pag-aabiyad ng mga papeles, yung mga processing fee, basta lahat-lahat ang gagastusin ay ikaw ang magbabayad sa agency. Cash. Para talaga nagdadalawang isip na ako kung itutuloy ko pa yung pag-a-apply ko sa Singapore. Dahil nga, kung iisipin, parang sumusugal lang din naman ako eh. Parang natatakot kasi ako sa Hong Kong. Dahil sa Hong Kong, alam naman natin, ang Hong Kong ay merong termination. Yun yung kinatatakot ko talaga. So, ang iisipin ko na lang, huwag nating isipin yung negative na mangyayari. Basta ang iisipin lang natin is yung positive. Kasi sa Hong Kong, anytime pwede kang ma-terminate. Sabihin mo, pwede kang ibalik sa Pilipinas kung ikaw ay nagkamali. Or kung hindi ka nagustuhan ng iyong amo, ay ibabalikan nila sa Pilipinas. Kumpara sa Singapore na kung ikaw ay hindi nagustuhan ng amo mo, ibabalikan nila sa agency. Ayan. So, meron kang pagkakataon or meron kang chance na makapaghanap ulit ng panibagong employer. Pero dito nga sa Hong Kong, is yun nga, yung pinakatatakot-takot ko talaga. Bukod sa nakakatakot yung bayad sa agency, is nakakatakot talaga yung termination. Kasi marami akong napapanood at nababalitaan na hindi naman kagaya ng Middle East na kaya nakakatakot is yung mga case na nire-rape, sinasaktan, yung inaabuso. Hindi naman ganun sa Hong Kong guys. Ang mas nakakatakot talaga doon is yung termination, yung ibalik ka sa Pilipinas. So pag nangyari yun, nasayang lang yung ginastos mo pagpunta doon. Okay? So,
pinag-iisipan ko siya and parang medyo nakapag-desisyon na ako ng konti. Kasi, nag-message na ako sa nalaman kong agency, binigay sa akin nung nakilala ko sa pagpapamedical namin. Pinakilala ako doon, kakilala ko talaga siya and nag-a-apply siya papunta sa Hong Kong. And parang in-recommend niya sa akin yung agency niya, itinuro niya sa akin yung agency niya na baka daw gusto kong itry na mag-apply doon. And nag-message ako doon nag-text ako. Tapos may ipinasa sila sa akin na parang form. Tapos mag-fill up ka doon ng iyong parang biodata, mag-fill up ka doon. Tapos ipapasa mo ulit sa kanila. Tapos nung maipasa ko na yun, nag-text ulit sila sa akin na pwede daw akong pumunta bukas dun sa agency dahil merong interview. Yung tinatawag nila, mayroong daw broker. So, ibig sabihin pala ng broker, merong magi-interview sa iyo na agency sa Hong Kong. Parang direkta din. I-interviewin ka nung agency sa Hong Kong. And kapag nakapasa ka doon, of course, ang magi-interview naman sa iyo is yung magiging employer mo. Ganyan yung parang proseso. Kasi tinanong ko yung kaibigan ko na nauna na siya, naka-fill up na siya ng job order para maghihintay na lang siya ng visa para maka-flight niya. So bukas, i-update ko kayo kung ako ay makakapasa sa interview ng broker. And basta susugal na lang tayo kung tayo suswertehin ng amo. Kasi ganun din naman sa Singapore, parang susugal ka din. Susugal ka kung yung magiging amo mo is mabait ba, kung hindi ba mapang-abuso, kung hindi ba siya malupit. Basta ang isipin ko na lang is kahit medyo maraming trabaho, basta hindi siya bastos, tapos yung pagkain okay. Kasi kalimitang na nakakakwentuhan ko, kaya sila nagbe-break contract is minsan hindi daw okay yung pagkain, tapos wala kang privacy. Yung ibig sabihin, natutulog ka daw sa sala, wala kang sariling kwarto. Ayan. So, since tayo nga ay sumusugal na, so itatry ko yung aking luck sa pag-apply sa Hong Kong. And iba-vlog ko yung step by step kung ano yung mga proseso ng pag-apply bilang isang domestic helper sa Hong Kong. And itatry ko kung pwedeng gamitin yung, dahil nagpa-medical na nga ako, itatry ko kung pwedeng gamitin yung medical ko dahil nakapagpa-medical naman ako nung nakarang linggo nga, and kaya lang hindi tumatawag yung aming agency. Pero bukas, didiretso din kami doon sa agency namin papuntang Singapore, and tatanungin ko din kung bakit ganun na matagal sila mag-update tungkol dun sa aming medical. Kasi sobrang nababagalan ako sa pag-aasikaso ng agency. Or baka siguro, hindi ko alam, o baka yung aking medical ang may problema kaya hindi sila nag-update. Or siguro kung hindi naman okay yung medical ko, dapat nag-update sila, di ba? So malalaman natin yung kasagutan bukas.